Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer, parang hindi na daw normal yung ingay ng makina niya. Kaya check upin ko yan mga boss, unahin ko itong belt dito sa aircon. Kaya lang sa nakita ko, medyo maluwag na itong belt. Dito naman tayo sa fan blade niya, sa clutch pan. Okay naman siya, pigil naman tong ikot nitong clutch pan niya. Tinanong ko nga si customer kung nag-overheat itong sasakyan niya. Hindi naman daw, kaya pa-start ko na muna itong makina para malaman ko kung saan gagaling yung ingay. May ingay ba? Medyo iba na yung dating tunog niya kaysa nung mga Login belt? Ha? Login belt. yung isa daw. Oo. Kasan mo, Amel? Kasan daw. Palit ang belt. Palit ang belt. Hindi pantay, oh. Ayan, oh. Yung buong. Alaga ka ba sa langis? Oo. Labis na naman buhay nito, baka nyo pa maalagaan, ha? Kamura-mura ng langis. Karamihan kasi, langis lang nagiging problema, eh. Balikan na natin yung belt. Sige, patay na. Ingay na, no? Narinig niyo mga boss, maingay nga itong makina. Pero wala naman itong malaking sira. Dahil ang pinanggagalingan lang naman ng ingay nito, yung belt lang dito sa aircon. Pero pati itong fan belt sa alternator niya mga boss, kung makikita nyo, chine-check up ko na rin yan. Yun lang mga boss, maluwag din yung fan belt niya dito sa alternator. Sa pagtanggal naman itong aircon belt or power steering belt, gagamit ka dyan ng socket wrench sa number 14 para maluwagan mo yung dalawang bolt na naglalak dito sa power steering adjuster niya. Pag maluwag na yung dalawang bolt na number 14, gumamit ka ng number 12 na box wrench, yung combination mga boss. Luwagan mo yung number 12 na nut dito sa likod ng power steering pump mo. Medyo natatabunan yung nut mga boss, pero ituro ko sa inyo kung nasan siya. Ayan siya mga boss, so tinuturo ko ng screwdriver ko. Ayan o, yung nut na number 12 sa likuran yan ng power steering pump mo. Yung nut na yan ang luluwagan mo mga boss, di mo siya kailangan tanggalin. At dahil sa maluwag na yung dalawang bolt na number 14 na naglalak dito sa adjuster, gumamit ka ngayon ng socket wrench sa number 14. Luwagan mo itong bolt adjuster ng steering belt mo. Ayan mga boss, oh, makikita nyo, yung bolt na yan, luluwagan yan. Bali, iikutin nyo yan, pakaliwa. Na habang iniikot nyo yan, ito namang bolt adjuster nya, humahaba yan mga boss. Pero, hindi nyo kailangan tanggalin itong bolt adjuster nya. Tatansyahin nyo rin, pag baluwag nyo nang matatanggal sa pulley niya itong mga belt, okay na yun. Kung makikita nyo mga boss, diba, inihila-hila ko itong belt para yung pulley niya umabante at maluwag kong matanggal itong dalawang belt. Eh na mga boss, kung makikita nyo, natanggal ko na siya, diba? At para tuluyan mo nang matanggal itong belt, ilulusot mo yan dito sa fan blade niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, inilulusot ko siya dito sa fan blade. Ayan o, diba? Ganun lang siya kadali mga boss, kayang-kaya nyo yan eh. Dahil sa natanggal mo na yung isang belt, ito naman yung pangalawang belt niya. Tandaan nyo mga boss, pag medyo nahihirapan kayong ilusot itong belt, dito ka lumipat sa kabilang side na pulley. Ayan mga boss, dyan mo padaanin. Ganun lang ang diskarte, hindi yung magi-stick ka sa isang banda na matatanggalan ka sa pagtanggal nitong belt. Dapat dumiskarte ka rin para mapabilis yung trabaho, hindi yung trabahong arawan ka. Alam nyo mga boss, sinisikap ko talagang matuto kayo kahit natarayan ko kayo ng pagsasalita. Basta ang mahalaga, huwag kayong maisahan ng mga taong mapagsamantala. Okay lang magalit sila sa akin, may paghuhukom naman. Ito namang belt sa alternator ang check-upin ko. Pakinggan nyo mga boss, hilahin ko yan. Isa yan sa nagbibigay ng malakas na ingay dito sa makina ni customer pag naka-start siya. Kaya akala ni customer ang laki na ng problema nitong sasakyan niya. Hindi niya alam, belt lang pala yung maingay. Kasi nga kung maririnig niyo yung ingay ng makina, kaskas siya. Naakala mo bearing na walang grasa Kasi sa panbelt kadalasan sipol, di ba? Ik, gumaganon. Balik na nga ako sa trabaho. Grabe naman tigas nitong bolt dito sa alternator. Power handle na yung gamit ko O yun, lumuwag din. Bali dalawang bolt yung luluwagan nyo dito sa alternator mga boss. Isang number 14 at isang number 12 para may adjust nyo itong pambelt nya. Actually mga boss, wala kasing sira itong pambelt nya, maluwag lang yan. Kaya mag-a-adjust na lang ako ng belt dito sa alternator. Sa pag-adjust nyan mga boss, kung makikita nyo, gumamit ako ng tubo. Ikakalso ko yan dito sa alternator. Tapos itutulak ko yung alternator para bumuka siya. Nang sa ganon, yung belt naman hihigpit.
Ayan mga boss, kung makikita nyo, itinutulak ko na paatras yung alternator gamit itong tubo. Wala kasing fan belt adjuster itong alternator niya. Kaya kung makikita nyo, gumamit pa ako dyan ng tubo para makapag-adjust lang dito sa fan belt. Pag nakuha mo na yung tamang higpit ng fan belt, higpitan mo na yung bolt na number 12 dito sa ibabaw ng alternator. Ayan mga boss, kung makikita nyo, hinihigpitan ko na yan. Siguraduhin nyo maayos yung pagkakahigpit nyo para pag tinanggal mo yung tubo, hindi nagagalaw yung alternator. Siyempre, pag hindi gumalaw yung alternator, hindi luluwag yung belt. Ilapit ko nga itong camera mga boss para makita nyo yung higpit na ginawa ko dito sa pag-adjust ng alternator belt. Ayan mga boss, so kung makikita nyo, dapat meron siyang kaunting clearance. Hindi kasi pwede na sobrang higpit yung pag-adjust nyo ng fan belt dito sa alternator. Pwedeng magkaroon ng ugong yan or madaling masira yung belt niya. Ito naman ako ngayon sa bolt ng alternator, yung sa ilalim. Kung makikita nyo, gumamit ulit ako dyan ng power handle. Importante kasi mga boss, para hindi magbago yung adjustment ng fan belt ng alternator, dapat yung babat taas na bolt nitong alternator mo, pares silang mahigpit. At dahil nga sa mahigpit na yung dalawang bolt dito sa alternator, ipakita ko naman sa inyo ulit itong belt niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, may konti siyang clearance pag diin ko yan, lulubog siya. Siguro nagtaka kayo kung bakit hindi ko pinalitan yung belt sa alternator. Samantalang yung sa aircon or sa power steering belt, pinapalitan ko. Unang-una yung sa power steering belt, biyak-biyak na po yun. Tapos, yung isa nun, maluwag pa. Yung alternator belt, okay na okay pa yun. Kaya hindi ko na siya pinalitan. At least kahit papano, nakamenos gastos si customer. Luwagan ko na itong drain plug ng oil pan ni customer dahil nga sa i-chase oil ko na rin daw itong sasakyan niya. Na kung hindi pa nagkaroon ito ng ingay sa makina, wala pa atang planong i-change oil. Joke. Pero kung makikita nyo yung langis mga boss, grabe, ang lapot na. Pinas forward ko na nga yan mga boss kasi baka mamaya bukas pa matapos yung pagtulo ng langis eh. Ilagay ko na nga itong drain plug, tapos punasan ko muna yan, tsaka ako ngayon higpitan gamit yung box wrench na number 17. Tapos balik ulit ako dito sa ibabaw ng makina ni customer. Dahil nga sa ang susunod kong gagawin dyan, ipa-flashing ko muna itong makina niya bago ko ilagay yung pangpinal na langis. Sana mga boss, naiintindihan nyo itong ginagawa ko para kung ganitong klase yung panghanap buhay nyo, kayo na yung gumawa kung mga ganitong basic lang naman. Unang-una, hindi na palaki yung gastos mo. Pangalawa, natuto ka tapos na-exercise ka pa. Pangatlo, sigurado ka sa pyesa na ilalagay mo. At doon naman sa nagsasabi magastos daw ako mag-change oil dahil nagpa-flashing ako. Hindi na kita babarahin. Basta lalima mo lang ng kaunti yung pag-iisip mo. Start ko na itong makina. Pag napa-start ko na itong makina, hayaan nyo lang siyang naka-idle hanggang sa maubos nyo yung 5 minutes. Na naka-start nga itong makina. Hindi nyo siya kailangang i-revolusyon. Alam nyo mga boss, hindi pa ako mekaniko. May nabibili ng engine flashing. Kaya matalino talaga yung nakaisip mo. Kasi nakakalinis naman talaga. Depende na lang sa sistema ng paggawa. Dahil naka 5 minutes na ako mga boss, switch off ko na itong makina. Pinapansin ko itong pump blade niya mga boss or itong clutch pan niya. Akala mo hindi siya nakakabuga ng hangin eh. Hindi mo siya nag-overheat? Okay lang. Kala mo kasi freewheeling. Okay lang. Alam niyo mga boss, bago ko nagsasuggest ng mga gagawin sa isang sasakyan, tinatanong ko muna yung driver o kaya yung may-ari kung meron siyang kakaibang nararamdaman. Dito nga sa sasakyan niya, pag wala naman, ini-ignore ko na lang. Kasi unang-una, ayoko na mapagastos pa si customer. Sabi naman ng negative mag-isip. Hindi nga siya napagastos, paano kung masiraan siya sa daan? Alam niyo mga boss kung ano sagot ko sa kanya, huwag kang mag-alala, iingatan niya ng Diyos na huwag siyang matapat sa'yo. Ganyan ang ugali ng mga nagpapanggap, kunwari nagmamalasakit sa'yo na huwag kang masiraan. Pero pasusukahin ka ng maraming pera niyan. Kaya mag-ingat kayo mga customer. Tanggalin ko na itong oil filter mga boss after kong maluwagan yan gamit yung oil filter wrench ko. At pag wala nang tumutulong langis, punasan mo itong base ng pagkakabitan mo ng bagong oil filter. At syempre naman itong oil filter mga boss na bago, yung o-ring yan, pahiran nyo ng langis. Para pag hinigpitan nyo yan gamit itong oil filter wrench nyo, hindi pumilipit yung o-ring. At dito naman sa oil pan, punasan ko muna yan bago ko ilagay yung drain plug niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, ipinakapit ko na itong drain plug sa thread niya. Tapos gumamit ako ng box wrench sa number 17, hinigpitan ko na yan. Tapos punasan ko ulit. Pag okay na, wala na kayong nakalimutan dito sa ilalim ng sasakyan nyo, pwede na kayo bumalik dito sa ibabaw ng makina at magsalin ng langis. May nakaredy si customer na 5 liters.
Bali itong 1 gallon na nabili ni customer at meron pang 1 litro yan, bali 5 liters lahat, isasalin ko na lahat yan mga boss dahil nga sa ayon kay customer, yan daw yung capacity ng makina niya. Ganun pa man mga boss, syempre gumamit pa rin ako dyan ng dipstick. Yung dipstick kasi nito mga boss nandito sa driver side sa ilalim ng upuan ni customer. Doon ang location na itong dipstick niya. At dahil sa okay na ako sa pag-change oil, dumating na rin itong bagong belt ng aircon at power steering. Sa paglagay naman itong power steering belt mga boss, isa-isahin nyo lang yan ilusot dito sa radiator fan blade niya para hindi kayo mahirapan. Baguhin ko muna yung position ng camera mga boss. Tapos ilagay ko na itong belt dito sa pulley ng power steering. Ayan mga boss, na ilagay ko na yung isang belt, nakita nyo naman. At dahil 2 belt yung ilalagay nyo at double pulley yan mga boss, ilipat nyo itong belt dito sa likurang pulley niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, nailipat ko na yan sa pangalawang pulley niya. At ito naman yung pangalawang belt na ilalagay ko. After ko mailusot yan dito sa fan blade niya, ipapaikot ko na itong belt dito sa bawat pulley niya. Or ilalagay ko na yan. Ayan na mga boss, naikabit ko na, tapos gamit ka ngayon ng socket wrench mo number 14. Higpitan mo na itong naglalak dito sa adjuster niya. Hindi na ako nag-adjust ng belt mga boss dahil nga sa itong nabili ni customer na 2 belt para dito sa aircon at power steering niya maliit. Ayan kung makikita nyo, halos tama lang yung clearance niya. Kaya sabi ko kay customer, after 1 month kung lumuwag siya, mag-a-adjust ako. Dahil okay na ako dyan mga boss, yung nut dito sa likuran ng power steering pump mo, huwag niyong kalimutang higpitan yun mga boss. Gumamit ka ng combination wrench na number 12. Kasi pag maluwag yan, makakarinig ka ng tak ganon. At pag okay na, i-check mo ulit yung belt. Pag okay naman, start mo na yung makina. O diba, nawala na yung ingay ng makina, yung bang naririnig mo na parang meron siyang kumakaskas. Switch off ko na mga boss kasi may gagawin pa ako. Ito naman pangalawang problema ni customer. Pinoproblema ko na ito kasi pinababa ko na yung tangke nito mga boss kaya lang meron siyang low power pa rin. Ako naman ayoko naman magpaikot ng tao Kapag alam ko yung panggagalingan, direct to the point na ako. Unang-una dahil nga sa meron na itong history sa akin, alam ko na dito nang gagaling yung low power niya. Kasi nga, tingnan nyo, kahit hindi ko pa nakikita itong fuel filter niya, sigurado ako marumi yan. Kasi nga, sa itsura pa lang nitong fuel filter yung sa labas niya, grabe yung putik na nakakapit dyan. At nung ibinaba itong tangke niya, may halong tubig dyan at marumi pa. Pinas forward ko lang ito mga boss, kung tutuusin, nahirapan ako sa pagtanggal nitong fuel pump filter assembly ni customer Pero, kayang-kaya nyo yan mga boss. Huwag nyo nang iasa sa mekaniko yan. Kayo na magpalit ng fuel filter. Ito nga si customer, tinuruan ko na magpalit ng fuel filter dahil nga sa ganitong sitwasyon niya Ayan yung tinuturo ng daliri ko mga boss. Kailangan pag tinanggal nyo itong upper pump niya dito sa housing, dapat doon nyo rin siya ibabalik sa araw na yon na tinuro ng daliri ko. At ito na mga boss, inangat ko na itong upper pump at yung filter niya, kita nyo diba? Ang dumi. Papalit ko lang Kala ko na-drain yun ng tangke nito. Actually mga boss, pinababa ko na yung tangke nito tapos pinalinisan ko na rin. Kaya lang, marumi pa rin. Masisira ang pressure pump yan. Wala rin kasi magawa yung may-ari mga boss dahil nga sa yung dinadaanan nito sa sasakyan, bukod sa maputik na, lagi pa daw baha. Dumi pa rin Kala ko ba na ang tangke niyan? Naanoan yan? Nalinisan yan? Mga boss, hindi ko pinapagalitan si customer. Nagmamalasakit lang ako para hindi na madagdagan yung sira ng sasakyan niya. At dahil sa narinig yun naman yung sinabi ni customer, labahan ko na nga itong fuel pump assembly niya. Kung makikita nyo mga boss, sinabon ko na yan tapos ginamitan ko siya ng brush kasi nga may mga sumiksik na buhangin dito sa housing ng fuel filter. Pati yung sa upper pump niya mga boss, may sumiksik din na buhangin doon. Pwedeng masira yung bomba niya pag di ko nilinis maigi yan. Kaya kung makikita nyo yung gilid nitong pump binabrush ko siya maigi para matanggal yung sumiksik na buhangin. Huwag kayong mag-alala dahil sa paglinis naman na ginagawa ko, alam ko naman siyempre kung ano yung masisira. Siyempre iniingatan ko yung sensor niyan. Ganyan ang ginagawa kong paglinis pag masyadong marumi itong fuel pump filter assembly niya. Alam niyo mga boss, sa lumipas na 2 buwan, 3 beses ko nang pinalitan itong fuel filter niya. Kung napanood niyo yung unang video ko dito, tumirik itong sasakyan ni customer. At ang naging diagnose ko, matagal na itong fuel filter niya, kaya nangyari yung pagtirik. Pero after ng 1 month and a half,
nakaramdam si customer ng low power. Kaya chinek ko ulit itong fuel filter niya. Yun nga nung makita ko, grabe dumi ng fuel filter niya at may halo pa siyang tubig. Kaya nagsuggest ako na ibaba yung tangke niya sa gas station tapos palinisan. Ang problema mga boss, ito na yung pangatlo, nag low power na naman daw. At nakita niyo naman yung fuel filter, grabe pa rin yung dumi niya. Kaya nagsuggest ulit ako na ibaba itong tangke niya. Kaya lang sabi ng customer na kung pwede, subukan lang daw muna na palitan yung fuel filter. Pwede daw kasing tira lang yan sa fuel line. Ang sabi ko naman, no problem. Sa akin kasi mga boss, pag reasonable, walang problema. Dito na ako sa fuel filter assembly. Kung makikita nyo, nailagay ko na yung bagong fuel filter at yung lumang o-ring niya tinanggal ko na at ito na yung kinakabit kong bagong o-ring. Siyempre dahil hinugasan ko itong fuel filter housing niya, pinahiran ko ng kaunting langis itong o-ring dahil nga sa tuyong-tuyo yan. Para pag inilagay nyo itong upper pump at idiniin nyo yan, hindi madabig yung o-ring. Ganun lang yun mga boss. Sa paglagay naman itong upper pump, idiin mo yan dito sa fuel filter housing niya. Ayan mga boss, siguraduhin mo lang na naibalik mo itong upper pump sa dati niyang position dito sa housing ng fuel filter. Para yung fuel hose, nakatapat pa rin siya dito sa upper pump mo. At dahil nga sa lumapat na itong upper pump dito sa fuel filter housing, ikutin mo na pakanan itong lock ring niya. Na dapat yung aro ng lock ring, tumapat yan dito sa aro ng upper pump. Ayan mga boss, kung makikita nyo, tapat na. Ibig sabihin yan mga boss, sagad na yung thread dito sa lock ring at nag-lock na siya. Pwede mo na ngayon ibalik itong fuel pump filter assembly mo dito sa dati niyang position. Na kung paano mo siya tinanggal, ganun mo rin siya ibabalik. Kaya lang mga boss, medyo napagod na rin ako. Kaya hindi ko na masyadong naidiin itong fuel pump filter assembly niya. Bahala na mamaya si customer. Ilagay ko muna itong fuel hose galing yan sa tangke mga boss. Tapos yung clamp niya, inilagay ko na rin. Ito na mga boss, mag-bleed na ako. Pinabomba ko na kay customer itong upper pump. At sa unang pagdiin pala ni customer, lumapat na itong fuel pump filter assembly niya. Ibig sabihin, nag-lock na yan. Kaya diretso na siya sa pagbomba dito sa upper pump para lumabas na yung hangin at mapuno na ng diesel itong fuel filter housing niya. Ayan mga boss, kung makikita nyo, buo na yung diesel na lumalabas. Kaya inilagay ko na yung isa pang fuel hose. Yan yung papunta na sa makina. Pati yung clamp ng fuel hose mga boss, siyempre inilagay ko na rin yan. At dahil sa okay na, i-check ko muna yung sukat ng langis niya dito sa dipstick. Kasi nga mga boss, di ba, chinisol ko ito, natural, kailangan malaman nyo na dito nakaposisyon yung dipstick niya sa driver side sa ilalim ng upuan. Ayan mga boss, after ko mapunasan itong dipstick, sinukat ko na yung langis niya. At kung makikita nyo, sumobra ng kaunti dito sa level. Pero pag umandar yan, papasok pa yan sa oil filter. Kaya okay lang yan mga boss. Bahala na si customer magdagdag pag nagkulang. At dahil sa okay na ito, sabi ko kay customer, pa-start niya na itong makina. Yun, nakita nyo naman mga boss, hindi na maingay itong makina ni customer. Balik kayo na ako dito sa fuel filter. Magli-leak test ako dyan mga boss, bubombahin ko siya. Dapat, kapag binomba niyan, mabilis siya tumigas. Ibig sabihin nun, wala siyang problema. Siya nga pala yung socket wire sensor niyan dito sa fuel filter na ilagay na rin. At before kasi mga boss, pag nag-start ka, medyo mahaba yung redondo nito. Pero ngayon, sandali na lang. At matining na yung andar ng makina. Muli mga boss, maraming salamat sa panood. Sana nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Ayan mga boss, kung makikita nyo, pinapatay-sindi ko itong makina. Kaya lang talagang okay na siya. After 3 days, tag-chat nga sa akin si customer na okay naman daw itong sasakyan niya. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood.